Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen at teacher na si Catherine Camilon na mahigit 1 buwan nang nawawala. Hawak na ngayon ng CIDG4A ang opisyal na resulta ng DNA test ng magulang ni Catherine Camilon at biological evidences na natagpuan sa abandonadong pulang SUV. Kwinestyon naman ng pamilya ng Camilon ang paggamit ng cellphone ni Police Major Alan De Castro habang ito'y naka-restricted custody. Dumating na sa Regional Office of Criminal Investigation and Detection Group 4A ang opisyal na dokumento ng DNA result na isinasagawa ng forensic group sa Camp Crame. 99% na tumugma ang DNA profile ng mga magulang ni Camilon sa mga nakitang biological evidences mula sa natagpuang pulang SUV. May nakitang buhok doon sa dishwashing sponge. Naikumpara ito sa specimen na binigay ng Camilon ng parents. Nag-match with 99%. Ibig sabihin, ang buhok na ito ay offspring na mag-asawang Camilon. I-evaluate namin pareho kung pwede ba itong the same case or bagong kaso, so it's up to them kasi sila naman yung evaluator. On the other hand, patuloy pa rin ang examination ng ibang specimen na ating forensic group and hoping kami na meron pang other positive ingredients to strengthen the case, ayon kay Police Colonel Malinaw. Ngayong araw dinala ng CIDG4A sa Batangas Prosecutor Office ang mga dokumento na siyang magpapatibay umano sa kaso laban sa mga sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon. Umaasa ang pamilyang Camilon na sa unti-unting pag-usad ng investigasyon ay makikita rin nila ang nawawalang si Catherine. Samantala matapos ang isinasagawang paghaharap kahapon ng pamilyang Camilon at si Police Major Alan De Castro sa isinasagawang pre-hearing conference, may isang kahina-hinalang bagay daw ang napansin ni Rose Camilon, ang nanay ni Catherine Camilon. Napansin ko habang nakaupo, nakaganyan siya. Nakaupo may tinitignan sa baba niya sa may legs. Tas nung pagkatapos ng hearing, nakita kong nagsilid siya ng cellphone sa bulsa. Tinanong ko kila sir, pwede bang gumamit ng cellphone ng kagaya niya? Ang sinagot lang allowed pa daw na makagamit siya ng cellphone. Pag sinabing may cellphone ka, maraming makokontak ka. May matatawagan siya. Pwede siyang kausapin. Siyempre, nandoon yung takot namin bilang pamilya dahil sinasabi niyang yan nga yung suspect, ayon kay Rose na ina ni Catherine Camilon. Para sa pamilyang Camilon, hindi na raw dapat makakagamit pa ng telepono o anumang komunikasyon sa labas si Major Alan De Castro habang nasa restricted custody. Nangangamba sila ngayon para sa kanilang kaligtasan dahil daw sa posibleng mangyari o epekto sa paggamit ni Major Alan De Castro ng telepono kahit ito'y nasa restricted custody. Pagtitiyak naman ng pulisya, natututukan nila ang seguridad na kaligtasan ng pamilyang Camilon at pag-uusapan kung posibleng pagbawal na ang paggamit ng telepono ni Major Alan De Castro habang ito'y nasa restricted custody.